Man TV. Alexander. Kabanata 431. Oo, Mr. Parker. Tumanggo ang ilan sa mga subordinate ni Parker. Kaagad, inakay nila ang libu-libong lalaki upang palibutan sina Alexander at Diane. May mga sandata sa kanilang mga kamay, tinitigan nila ng masama sina Alexander at Diane. Paano kaya nakipag-away sina Alexander at Diane sa napakaraming tao? Wala man lang silang armas. Malinaw na matatalo sila. Gaano man kalakas sina Alexander at Diane, paano sila lalaban kapag libu-libong tao ang sama-samang sumalakay? Nang makita iyon, huminga ng mahabang hininga si Parker at ngumisi. Alexander, hindi ka ba napuno ng sarili mo ngayon lang? Di ba sabi mo gusto mo akong patayin gaya ng pagpatay mo sa Hellhound? Halika na. Gusto kong makita kung paano mo ito magagawa sa harap ko. Pagkasabi nun, umupo na si Parker sa table sa di kalayuan. Pagkatapos ay dinampot niya ang isang piraso ng cake at itinapat sa kanyang bibig. Tumingin siya kay Alexander ng pag-alit. Nakahinga ng maluwag si Miles, na nakatayo sa tabi ni Parker nang makita niyang sobrang kumpiyansa si Parker. Bagamat pinatay ni Alexander at Diane ang Hellhound, imposibleng talunin nila ang libu-libong lalaki na may mga sandata ng magkasama. Alexander dapat mamatay ngayon. Hanggat namatay si Alexander, maaaring hindi na mag-alala si Miles. Hindi niya maiwasang isipin iyon. Nang makitang sinasadya siya ni Parker, hindi nagalit si Alexander. He smirked and said, "I don't mind end your life since you requested it yourself." Bago magbigay ng utos si Alexander, tumayo si Diane at naglakad papunta kay Parker. "Ibaba mo ang asong ito." Itinuro ni Diane, nanunuyang. Utos ni Parker. "Oo, Mr. Parker." Sabay-sabay na sumagot ang libu-libong tao. Napakaingay nila. Sa susunod na sandali, ang mga lalaki ay sumugod kay Diane na may mga sandata sa kanilang mga kamay. Pagkatapos ay naghagis sila ng mga pamalo at machete sa kanilang mga kamay papunta sa kanya. Lahat ng mga bisita ay hindi maiwasang tumingin kay Diane ng may simpatiya. Ang isa ay mapupunit kapag sinalakay ng gayong mga sandata. Pupunitin ba nila si Diane sa libu-libong piraso sa pamamagitan ng pag-atake ng magkasama? Umupo si Parker doon at kampante na pinunasan ang kanyang mga kamay. Nakita niya kung paano namatay si Diane ng malungkot, at lumuhad si Alexander para humingi ng awa. Gayunpaman, nagdilim ang mukha niya sa sumunod na sandali. Tila nakaharang ang mga pamalo at machete nang hindi nakikitang puwersa ng tatamaan na sana nila si Diane. Ang mga sandata ay tumalbog at nasaktan sa halip ang mga tauhan ni Parker. Hindi man lang nasaktan si Diane. Naglakad siya papunta kay Parker na parang walang nangyari. What the hell? Hindi naiwasang mapabuntong hininga ang mga nakiramay kay Diane. Ibinato nila lahat ng armas sa kanya at walang tumama sa kanya. Tao ba siya? Nakakakilabot siya. Paano sila? Awayin mo siya ngayon. May mga nagbubulungan. Nang marinig iyon, napalunok sina Robert at Alex. Nagdilim ang kanilang mukha. Si Alexander ay may malakas na background sa hukbo, ngunit mayroon din siyang isang makapangyarihang babae na nagtatrabaho para sa kanya. Nanginginig si Miles, na ngayon lang nakaramdam ng ginhawa, halos mamatla ang kanyang mukha sandata na iyon. Talaga. Napabuntong hininga ang mga bisita. Hindi sila makapaniwala. Kabanata 432. Pakiramdam ni Parker ay parang nakita siya sa mukha ni Diane nang lumapit si Diane. Hindi na mukhang kaakit-akit na dilag si Diane. Mas nagmukha siyang emisaryo mula sa impyerno. Ang kanyang mapanuksong ngiti ay katulad ng isang spell na nakakabit sa kanya. Ang lalaki ay nanginginig at tumutulo ang malamig na pawis, na humahantong sa baso ng alak sa kanyang kamay na bumagsak sa sahig at nabasag sa 1,000,000 piraso. Gusto niyang sumigaw, bumangon at tumakbo. Ang kanyang katawan, gayunpaman, ay tumangging tumugon. Parang may pandikit na nakabara sa lalamunan niya. Natagpuan niya ang kanyang sarili na hindi makapagsalita. Libo-libo ang naiwan na humahagulgol sa lupa. Hindi nagtagal ay nasa harapan na niya si Diane. "Ipapahatid kita sa utos ng Dragon King." She brandished a dagger with dragon patterns carved into it.
Ang pattern sa blade ay kumikinang sa liwanag. Biglang lumapit si Parker, na hindi maipaliwanag na natigilan. Natakot siyang sumigaw sa babae, "How dare you treat me like?" Slash! Bago pa siya makatapos, ang dragon dagger sa kamay ni Doyan ay malinis na tumama sa kanya. Nakatanggap siya ng hanggang buto na sugat sa kanyang leeg sa loob ng ilang segundo. Bumulwak ang dugo sa hangin. Kumilos si Parker upang matigas ang sugat, ngunit ito ay isang walang kwentang pagsisikap. Ang kanyang mga braso ay nakabitin sa kanyang tagiliran. Ang kanyang 200 pound na katawan ay bumagsak sa lupa. Ang carpet na may bahid ng dugo ay sumakit sa mga mata ng lahat ng naroroon. Lahat ay nakatayong nagyelo. Napatay ng napakarilag na babae si Parker. Ginawa niya ito sa harap ng lahat. Kasalukuyan. Hindi man lang siya kumurap habang ginagawa niya ito. Ginoo. Parker. Natakot ang kanyang mga nasasakupan, na sa wakas ay nakatayo na, nang makita ang mga ito na nakahiga sa puno ng dugo, tumingin sa paligid, at tahimik na nagsalita, maaaring pumunta ang sinumang gustong maghayganti kay Parker. Napaatras ang libu-libong tulisan sa takot sino ang maglalakas loob na tumayo at maghayganti sa kanya pagkatapos masaksihan ang maaaring gawin ni Doyan. Mga ulo. Nanginig sila at nagbahagi ng tingin habang lumuhod. Ikaw na ang aming pinuno mula ngayon, Mr. Thomas. Kami, ang Black Tiger League, ay nasa iyong utos. Habang nakaluhod ang mga pinuno, ang mga nasasakupan sa likod nila ay nagmamadaling sumunod, sabay-sabay na sumisigaw, "Master Alexander!" Ang mga bisita ay namangha sa nakita at nag-echo ng kanilang mga kilo. Napatingin si Alexander sa kanila at nagtanong, "Patay na si Parker Jenkins, kailangan pa ba ang pangalan ng Black Tiger League?" "Oo, tama ka Mr. Thomas, hindi na babagay sa atin ang Black Tiger League." The leaders balked. Alexander shook his head. "Ikaw. Hindi naiintindihan. Wala akong intensyon na maging leader mo kahit saang liga ka man galing. Napakaraming gustong pagsilbihan siya pero paanong malaki ang silbi sa kanya ng isang gang of thugs. Stay together for the time being. Humanap ako ng karampatang tao para ayusin ang lahat ng iniwan ni Parker Jenkins. I have some use for it. Ikaw." Napatingin si Alexander sa isa sa mga pinuno. Kabanata 433. Natigilan ang pinuno ngunit masayang ngumiti nang mapagtanto niya na hinahayaan siya ni Alexander na magtagumpay sa posisyon ni Parker para pamunuan ang Black Tiger League. "Salamat sa iyong papuri, Mr. Thomas. You have my loyalty from now on. Kunin mo na sila at umalis na." Kalmadong utos ni Alexander. "Yes, sir." Sagot ng leader at nagdala ng grupo ng mga alipors para ayusin ang eksena habang nagmamadaling umalis sa banquet hall. Then, Alexander sa wakas ay ibinaling niya ang kanyang tingin kay Miles nang makasalubong ang tingin ni Alexander, bumigay ang mga binti ni Miles, at napaupo siya sa sahig ng may kabog. "I'm sorry, I'm really sorry. Please forgive me." Umiiyak si Miles habang nagmamakaawa ang kanyang bodyguard na si Daryl ay nakaluhod sa sahig. Namutla ang kanyang mukha, at matagal nang nawala ang kanyang fighting spirit. "Patawarin mo. Sa tingin mo, posible ba iyan?" Nanunuya si Alexander. Si Miles Silverton ang pangunahing may kasalanan sa kung paano umunlad ang mga bagay hanggang sa puntong ito nang tumanggi si Kerim Fashion na makipagtulungan sa kanya, gumamit siya ng mga maling paraan para suruan si Yulia at ilagay ang Kerim Fashion sa isang takot. Nang maglaon, nang mabunyag ang katotohanan, sinuhulan niya si Parker para patayin si Alexander. Ipinadala ni Parker ang Hellhound sa Cloudtopia. Kumilos si Hellhound ng walang galang at nagbanta na papatayin sina Yulia at Micah. Hindi patatawarin ni Alexander ang sinumang nang ahas na takutan ang kanyang asawa at anak. Si Miles, dumiretso si Alexander sa pintuan at maya-maya ay nakarinig siya ng 2 taong sumisigaw mula sa banquet hall. Pagkaraan ng ilang sandali, lumabas si Doyan, pinunasan ang dragon dagger sa kanyang kamay. Ang mga tiket. Nagkataon, isang intercity na tren ang umalis papuntang Cloudtopia sa loob ng ilang minuto. Pagkatapos mag-book ng mga tiket, agad na hinatid ni Doyan si Alexander papunta sa istasyon ng tren ng Troitz.
Nang makarating sila sa Cloudtopia, napansin ni Alexander na mayroon pa siyang libreng oras bago sunduin si Micah mula sa paaralan, kaya't pinahatid niya si Diane sa Garden No. Si Alexander ay palaging nasa tabi niya at napapabayang bisitahin ang kanyang mga magulang. Nang makitang maayos na ang lahat, naisip niyang ang pagbisita sa kanila ay be a great chance. Alexander, sa wakas nakabalik ka na. Kung hindi ka nakabalik kaagad, dumating na ang tatay mo sa pintuan mo para pabalaykan ka. Binuksan ni Winona ang pinto. And upon seeing Alexander, she was beyond delightful pero hindi pa rin niya naiwasang mangulit sa kanya. Ma, kumusta na kayo ni Dad? Ayos na ba ang pakiramdam mo? Hindi na rin nag-abalang magpaliwanag si Alexander at nag-aalalang tanong. Gayunpaman, nanatiling nakatingin si Winona sa kanyang likuran. Nang matuklasan niyang wala at walang tao, nadismaya niyang sinabi, nasaan sina Yulia at Micah? Tumingin sa iyo. Hindi mo kami madalas dinadalaw, at kapag dinadalaw mo, hindi mo man lang ba isama sina Yulia at Micah? Napabuntong hininga si Winona. Sinabi ko na sa iyo noon na isama mo si Micah para dalawin kami ng iyong ama. Ang iyong ama ay tumatanda at mahilig sa mga bata, lalo na ang aming mahal na apo. She's so cute and chubby, parang kuneho. Paano mo matitiis na hindi siya madalas makita? Kabanata 434. Halos parang nabuksan na ng buo ang mga tarangkahan ng baha habang inilalabas ni Winona ang lahat ng kanyang nakakulong na emosyon. Hindi siya makapaniwala na may handang mag-rant sa kanya and it was a very heartwarming feeling. I believe that you just wanted to see Micah, Mom. Bakit mo ginagawang dahilan si Dad? Pang-aasar ni Alexander. Namula si Winona pagkarinig niya nun. Sumagot siya, kahit na. Gusto kong iuwi mo ang aking pinakamamahal na apo at ang aking magandang manugang na babae bawat linggo mula ngayon. Sige, ipinapangako ko na iuwi ko sila sa tuwing malaya ako, sagot ni Alexander. Feeling pleased, Winona nodded. Nakauwi na ba si Dad? Bakit wala siya dito? Tanong ni Alexander. Napabuntong hininga si Winona nang tanungin ni Alexander ang tungkol kay Nathaniel at sinabing, umalis ang tatay mo kaninang umaga dahil lilipat na tayo. Nay, hindi ka naman nakatira sa dati naming bahay. Ibig kong sabihin, makakakuha ka ng pera pagkatapos nitong giin, kaya ano pa rin ang ikinalulungkot mo? Tanong ni Alexander. Maganda ang paglipat, ngunit ang developer ay medyo nakakatakot sa mga tao. Nagpasya si Winona na sabihin kay Alexander ang lahat. Nang nangyari sa sandaling iyon ay walang halaga ng $1,000 kada square feet ng malawakang protesta noon. Ito mismo ang dahilan kung bakit lumabas si Nathaniel kanina. Hey Alexander, sinabi sa akin na ang bagong developer ay may napakalakas na koneksyon. Lahat ng mga naunang nagprotesta ay binugbog ng husto kaya napadpad sila sa ospital. Pati ang kanilang mga pamilya ay pinagbantaan. Ang iyong ama ay napakatigas sa pagpunta sa protesta sa kabila ng sinabi ko sa kanya na huwag. Nag-alala ako nang may sakit bago ka dumating at gusto ko talagang magtungo sa protesta. Nag-aalalang paliwanag ni Winona. Nang marinig iyon, sumagot si Alexander, Ma, wala ka namang maitutulong. Manatili lang sa bahay. Ako mismo ang pupunta doon. Huwag kang mag-alala. Walang makakasakit kay Papa. Nakita na ni Winona kung gaano kagaling si Alexander bilang isang manlalaban noon at pagkatapos marinig iyon, tumanggaw siya at sinabing, oo naman. Pumunta ka lang doon at huwag mong ipilit ang sarili mo iyong ama. Magluluto ako ng hapunan, para masundan mo sina Micah at Yulia mamayang gabi. Oo naman, nanay. Pumasok si Alexander sa kanya. Jeep pagkatapos magpaalam kay Winona. Pagkatapos noon, hinatid ni Diane si Alexander papunta sa lumang tahanan ni Nathaniel. Samantala sa lumang tahanan ni Nathaniel, makikita ang isang grupo ng mga tao na may hawak na karatula at bumubusina ng malakas bilang protesta laban sa developer. May napakalaking linya ng mga truck, excavator at mabigat na makinarya na nakaparada sa tabi ng kalsada. Biglang narinig ang malakas na dagandong na nagmumula sa malapit na makina habang papalapit sa mga nagprotesta ang isang grupo ng mga van. Bago tuluyang huminto ang mga van, isang grupo ng mahigit 100 delinquent ang lumabas sa mga van.
Ang pinuno ay may tato na dragon sa kanyang katawan habang nakasuot ng malaking kwintas sa kanyang leeg. Siya ay tumingin hindi mapaniniwalaan o kapani-paniwalang menacing. Nang mapansin niya ang mga nagprotesta, sinigawan niya sila, "Gusto kong magsisigawan kayong lahat. Sa tingin mo kaya mo bang pasanin ang halaga ng pagkanta ng proyekto?" Kabanata 435. Ang grupo ng mga delinquent sa likod niya ay pawang armado ng mga baras na bakal at tila handa na para sa isang labanan. Proyekto. Nagkataon na ikaw na ang lumayo. Tama. Paano ka lamang mag-alok ng $10,000 bilang kabayaran kung ito ay dapat na $30,000 kada square foot? Hindi na nga kami makakabili ng ibang bahay kung give-in mo ang bahay namin. Saan mo inaasahan na titira kami noon? Hindi naman kami humingi ng malaking bayad, pero dapat ay binabayaran mo kami ng patas, di ba? Sa palagay ko ay hindi makatwiran ang ating mga tuntunin. Bueno, kung tatanggi kang sumang-ayon sa aming mga tuntunin, maaari mong kalimutan ang tungkol sa pagsisimula ng anumang trabaho dito. Ang ilang mga tao ay sapat na matapang upang magalit ang mga tao. Inis nito ang lalaki habang hawak niya ang megaphone mula sa mga nagprotesta at sinabing, "Kayong mga B****starred. Bakit hindi mo tingnang mabuti kung gaano kakilakilabot ang estado ng iyong mga bahay? Ang pagbibigay sa iyo ng $10,000 kada square feet ay sapat na. Kung ang sinuman sa inyo ay matigas pa rin ang ulo upang makipagtawaran, sisiguraduhin kong ang kabayaran ay para sa kanilang mga medikal na bayarin sa halip." Ikan-away ng lalaki ang metal na tubo sa paligid na ikinasindak ng karamihan sa mga nagpoprotesta. Biglang, galit na lumabas si Nathaniel mula sa karamihan habang sabi niya, "Ang iyong amo ay hindi tao sa kanyang salita. Kaya, bakit niya itakda ang presyo sa gaanong gusto niya? Ang kabayaran ay malinaw na nakasulat sa kontrata at ang halagang inaalok mo ay malinaw na sumasalungat sa nakasulat sa kontrata. Bilang mga may-ari ng ating mga bahay, mayroon tayong lahat ng karapatan na mabayaran. Anong karapatan mong sumbatan kami? Wala na bang rule of law dito?" Lumapit ang ilang tao para suportahan si Nathaniel matapos marinig ang sinabi niya. "Tama. May karapatan tayong humingi ng kabayaran. Dapat mong igalang ang kontrata, kung hindi, tatanggi kaming lumipat. Mananatili tayo rito hanggang sa araw na tayo ay mamatay." Eksakto. Kung ang bayad ay hindi tulad ng ipinangako sa kontrata, makakalimutan mong hawakan kahit isang ladrilyo sa aking bahay. Nagalit ito sa lalaki habang nakatitig kay Nathaniel at sinabing, "Hoy old coot, alam mo bang may kahihinatnan? To your own actions." Itinapon niya ang megaphone at sinipa si Nathaniel sa tiyan niya ng malakas. Dahil dito ay napabalikwas si Nathaniel sa lupa sa sakit. "Ikaw, sinusubukan kong mga tuwiran sa iyo kanina. Anong karapatan mong atakihin ako?" Galit na tanong ni Nathaniel. Si Nathaniel ay palaging isang taong may prinsipyo at ipinapalagay na novelty niyon. Nandun lang ang lalaki para takutin sila. Gayunpaman, hindi niya inasahan na sasalakayin siya ng lalaki. Nagulat at natakot ang ibang mga nagprotesta matapos masaksihan si Nathaniel na inaatake. Natawa ang lalaki matapos marinig ang sinabi ni Nathaniel bago siya muling sinipa habang sinabing, "Anong karapatan ko? Well, ayoko lang talaga sa'yo. Sabihin mo sa akin, magiging matigas pa rin ang ulo mo ngayon. Maglakas loob ka bang humingi muli ng $30,000? Tanong ng lalaki kay Nathaniel habang nakatapak sa bewang niya. "You are horrible businessman. Paano mo maskam ang pera ng mga mahihirap? Inaasahan mo bang tatalikod na lang kami at tatanggapin lahat ng sasabihin mo? This makes no sense at all." Parang si Nathaniel noon pa man ay napakatigas ng ulo. Napakahirap na magbago ng isip pagkatapos niyang mag-isip tungkol sa isang bagay. Gayunpaman, siya ay isang mahusay na tao. Dahil nakatira siya sa mansyon na binili ni Alexander, sa una ay ayaw niyang makialam. Gayunpaman, matapos mapagtanto na karamihan sa mga nagprotesta ay mga matatanda at ang kanilang mga bahay na lamang ang natitira sa kanila, ang mga taong iyon ay magkakaroon ng napakahirap na buhay kung ang kanilang mga bahay ay give-in at hindi araw-araw na babayaran. Ito mismo ang dahilan kung bakit gusto niyang magprotesta.
Gayunpaman, sa sandaling sinabi niya iyon, hinampos ng lalaki ang kanyang ulo gamit ang metal na tubo na may malakas na kalabog. Kabanata 436. Napasigaw si Nathaniel sa sakit bago tinakpan ang kanyang ulo ng kanyang mga kamay habang ang dugo ay agad na tumulo mula sa kanyang mga daliri. Nang makita ang dagwang mukha ni Nathaniel, ang iba pang mga nagpoprotesta ay natakot lahat at hindi na ng ahas na tumutol pa. Habang hawak ang kanyang bakal na pamalo sa isang kamay, ang hinawakan ng lalaki si Nathaniel gamit ang kanyang kabilang kamay at sinabing, "Ngayon, sabihin mo sa akin sa harap ng lahat kung maglalakas loob ka pa ring humingi ng $30,000. Tumangging sumuko si Nathaniel matapos siyang mapahiya sa ganoong paraan, kaya nilabanan niya ang kanyang matinding sakit. At sinabi, "Bakit hindi ako maglalakas loob? Kahit nabugbugin mo ako hanggang mamatay ngayon, hinding-hindi magbabago ang isip ko." Binitawan ng lalaki ang kwelyo ni Nathaniel at nanunuya habang sinasabi, "Bueno, dahil gusto mong mamatay, hayaan mo akong ibigay sa iyo ang iyong hiling." Kaya, iwinagayway niya ang kanyang bakal na pamalo at itinuro ang lahat habang sinasabi niya, "Panuurin ng mabuti ang lahat. Ang kanyang kapalaran ay bunga ng kanyang kasakiman. Ipapadala ko siya sa gumawa niya mamaya. Hindi na siya kakailanganing ipadala sa ospital, sa halip, magagamit niya ang pera para sa kanyang libing." Pagkatapos nito, itinaas niya ang bakal na pamalo at naghahanda ng hampasin si Nathaniel. Nang mapansin ng ibang mga nagprotesta na ang lalaki ay seryoso, nagsimula silang manginig sa takot. Gayunpaman, may ilang matapang na tao ang malakas ang loob na sabihin kay Nathaniel na huminto na. Bagamat tama tayo, kadalasang malupit sa atin ang lipunan. Mas mahalaga ang buhay natin. Tama Nathaniel, binili ka lang ng anak mo ng mansion, kaya dapat ay enjoy mo na lang ang buhay. Walang dahilan para ipaglaban mo kami. Hindi namin maipaliwanag ang nangyari sa asawa at anak mo kung may mangyari sa iyo. Tanggapin na lang natin ang $10,000, Nathaniel. Subalit, bago pa man makapagsalita si Nathaniel, nginisyo ng lalaki ang karamihan at sinabing, "Tanggapin mo." Bakit hindi niya tinanggap ng mas maaga? "Alam mo, hindi ako maglalatag ng tie rod kapag naitaas na ito." Pinandilatan niya si Nathaniel at sumigaw, "Hoy matandang kutot, hindi ba napakalakas mo kanina? Akala mo ba nagbibiro ako sayo? Hayaan mong sabihin ko sa iyo ito, kailangan mong mamatay ngayon. Halika ngayon, ito ay magiging isa pang round ng kabayaran pa rin. Ganyan ka nakatanda at hindi ka nagagasto sa amin ng ganoon kalaking pera. Tama na boss. Ipakita natin sa mga taong ito kung ano ang mangyayari sa kanila kung hindi sila makikinig sa iyo." Bulalas ng isang ruffian habang ang iba ay nagtatawanan sa sinapit ni Nathaniel. Alam nilang sinadya ng lalaki na gumawa ng halimbawa kay Nathaniel para pilitin ang kung kaya nilang isakripisyo ang isang matanda para sa isang maliit na $200,000, ito ay mas mabuti kaysa sa pagbabayad sa iba pang mga nagpoprotesta ng buong halaga. Ang lalaki ay nakaramdam ng higit na motibasyon matapos marinig ang tawa ng kanyang mga goons habang siya itinaas ang metal rod bago mabilis na ibinaba sa ulo ni Nathaniel. Ang hampas na iyon kanina ay walang iba kundi isang babala kay Nathaniel. Gayunpaman, dahil determinado siyang kitilin ang buhay ni Nathaniel, nagpasya siyang saktan siya ng buong lakas. Kung ang metal na baras ay damapo sa ulo ni Nathaniel, tiyak na siya ay mamamatay. Ang iba pang mga nagprotesta ay natakot nang ang baras ay itinaas habang lahat sila ay naghahanda para sa isang paparating na trahedya. Rod bilang isang nagbabantang boses na nagpahayag, "Ikaw ay patay." Kabanata 437. Ang lalaking iyon ay walang iba kundi si Alexander mismo. Pagkababa niya sa sasakyan, napansin niya kaagad ang isang lalaki na may nakataas na baras na bakal patungo sa dagwang Nathaniel. Pinagalitan nito si Alexander kaya namumula siya sa galit. Ang ibang mga nagprotesta ay natigilan saglit pagkatapos ng nangyari nang agad nilang ibinaling ang atensyon kay Alexander. Nagtanong ang isa sa kanila, "Anak ba ni Nathaniel iyon, si Alexander?" "Oo, siya iyon. Kakabalik lang niya mula sa paglilingkod sa militar at siya ang bumili ng mansyon ni Nathaniel," sagot ng isa pang nagpoprotesta.
Gayunpaman, nang marinig niya na si Alexander ay anak ni Nathaniel, sumigaw siya, "Hoy asterisk Eschol, huwag mo ngang isipin kahit isang segundo na natatakot ako sa iyo dahil lang sa ilang taon kang nagsilbi sa militar. Bibigyan kita ng 3 segundo para bitawan at maghintay na lang na kunin ang bangkay ng matandang ito. O kung hindi, papatayin kita kasama niya." Dahil mayroon siyang ilang daang gun sa kanyang utos, hindi siya natatakot kay Alexander. Gayunpaman, bago siya makapag-react, binigyan ni Alexander ng isang simpleng kisap-mata ang metal rod habang ang kanyang buong braso ay umaandar. Manhid. Pinayagan nito si Alexander na kunin ang bakal mula sa kanya. Pagkatapos nito, marahas na hinampas ni Alexander ang ulo ng lalaki gamit ang parehong pamalo na maririnig ang malakas na kalabog ng ang lalaki ay pinalipad ng ilang milya ang layo sa isang lumang brick wall bago bumagsak ng malakas sa lupa. Mukhang ang pag-atake ni Alexander ay hindi lamang naging sanhi ng pagdugo ng kanyang ulo ng husto, ang kanyang buong katawan ay napunit. Isang masakit na sigaw ang pinakawalan ng lalaki habang hinihimas niya ang dumudugong ulo niya sa lupa. Kung hindi magpipigil si Alexander, hindi na magkakaroon ng pagkakataon ang lalaking iyon na sumigaw. Napabuntong hininga ang lahat ng iba pang nagprotesta nang mangyari iyon dahil hindi nila inaasahan si Alexander. To be that impulsive, boss. Sinugod siya ng mga goons ng lalaki bago siya tinulungang makatayo mula sa lupa. Samantala, hindi sila pinansin ni Alexander habang sumugod siya sa tabi ni Nathaniel at nagtanong, "Are you okay, Dad?" "Oh, what are you doing here, Alexander?" tanong ni Nathaniel. Ngunit, sa sandaling magsalita siya, napapikit siya sa nakakasilaw na sakit. Kaya't binigyan siya ni Alexander ng banayad na masahe para maibsan ang sakit. Samantala, sa tulong ng ilan sa kanyang mga goons, sa wakas ay nagawa ng lalaki para bumangon habang sinisigawan niya si Alexander, "How dare you hit me, you asterisk Eschol." Hindi niya inaasahan na si Alexander ay maglalakas loob na saktan siya sa harap ng daan-daang mga goons niya. Naisip niya, wala na siyang iba kundi isang retiradong sundalo, ano pa ba ang magagawa niya? At saka, anak lang siya ni Nathaniel at nakatira ang pamilya nila sa rundown village. Kaya ipagpalagay ko na wala siyang koneksyon na dapat alalahanin. Ibig kong sabihin, gagastos lang ng pera para maayos ang debacle na ito kung walang mamamatay na tulad nila. Kaya, sa isiping iyon, agad na inutusan ng lalaki ang kanyang goon. "Gusto kong patayin mo yang B***** na yan. Sasagutin ko ang anumang kahihinatnan ng pagpatay sa kanya." "Yes boss." Sagot ng mga goons bago itinaas ang kanilang mga metal rod at nakapalibot kay Alexander. Kabanata 438. Nang mangyari iyon, naisip ng ibang mga nagprotesta, "Oh gosh, patay na sila. Masyadong impulsive si Alexander ngayon. I can't believe na matapang niyang tamaan ang ulo ng lalaking iyon. Good gosh. Napahamak na sila." Natakot si Nathaniel nang mapansin niya ang mahigit 100 ruffians na sumugod sa kanila habang sumisigaw siya ng, "Tumakbo, Alexander!" Gayunpaman, si Alexander ay hindi kahit katiting na naabala sa isang grupo ng mga hamak na nobodies. Kaya, sinabi niya kay Nathaniel, "Maghintay ka lang dito, Dad. I'll be right back." Pagkasabi pa lang ni Alexander ay lumapit siya sa grupo. Gayunpaman, nang mapagtanto ng grupo ng mga ruffians na sila ay minamaliit, sinimulan nilang i-swing ang kanilang mga metal rods sa paligid. Ngunit, bago sila magsagupaan, isang malakas na boses ang narinig na sumisigaw, "Stop it!" Huminto ang lahat at napalingon sa boses ng may itim na kotse na papalapit sa kanila. Pagkatapos noon, lumabas ang dalawang lalaking nakaitim na suit para ihatid ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki palabas ng kotse. "Oh, Mr. Wexler, ano ang nagdadala sa iyo dito?" Pinunasan ng lalaki ang mga mantsa ng dugo sa kanyang mukha at binati si Nicholas. "Greetings, Mr. Wexler." Ibinaba ng grupo ng mga ruffians ang kanilang mga armas at binati ang middle-aged man. Gayunpaman, kinabahan ang ibang mga nagprotesta nang mangyari iyon. "Mr. Wexler. Siya ba ang bagong developer?" "Sus, nandito si Mr. Wexler." "Oh, Nathaniel, ang iyong anak ay tiyak na mapapahamak.
tao, ang mga developer na tulad niya ay dapat magkaroon ng mga koneksyon sa lahat ng dako. Imposibleng kalabanin siya ng mga normal na katulad natin. Tila kinakabahan ng mga nagprotesta nang ibinaling nila ang atensyon kay Alexander. Nakaramdam sila ng sama ng loob para sa kanya, ngunit wala silang magagawa tungkol dito. Ang buong sitwasyon ay parang wala ng pag-asa para sa kanila. Gayunpaman, si Alexander ay tila hindi ito nabahala. Bakit mo dinala ang napakaraming tao? Hindi ba't sinabi ko sa iyo na maging makatwiran at gamitin lamang ang karahasan bilang huling paraan? Nakakunot noon na tanong ni Nicholas. Sumagot ang lalaki, "Oh, Mr. Wexler, bago ka pa lang sa real estate business at maraming bagay na hindi mo alam. Ang anumang proyekto na nangangailangan ng demolisyon ay magiging marahas. Nandito lang ang mga nagpoprotestang iyon para sa gulo at kung magbubukas tayo ng negosasyon sa kanila, sila ay magiging lubhang hindi makatwiran sa atin. Gayunpaman, kung magagawa ko silang takutin ng kaunti, sila ay matatakot na gumawa ng anuman kundi ang pumirma sa kontrata. Huwag mag-alala, Mr. Wexler, ginawa ko ito sa loob ng maraming taon at napakaranasan ko sa pagkumbinsi sa mga tao na lumipat. Kung darating ka mamaya, masisiguro ko sa iyo na naihatid na namin ang aming mga excavator sa kanilang maliit na nayon." Tumango si Nicholas at sinabing, "May punto ka, ngunit siguraduhin mong hindi ka rin pupunta malayo." "Oh, anong nangyari sa your head?" Ibinaling ni Nicholas ang atensyon sa ulo ng lalaki pagkatapos noon. Nang marinig iyon, pinandilatan ng lalaki si Alexander at nanunuya habang sinasabing, "Mr. Wexler, ito yung B** na nakabangga sakin kanina." "Oh, balatan ko siya ng buhay ngayon." Inutusan ng lalaki ang kanyang mga goons na palibutan si Alexander sa sandaling sabihin niya iyon. Kaya, ang malaking grupo ay lumayo, na nagpapahintulot kay Nicholas na makitang mabuti si Alexander na napapaligiran nila. Kabanata 439. Tila, kinilabutan at galit na galit si Nicholas nang magreklamo ang ruffian tungkol kay Alexander. Kaya, marahas niyang sinampal sa mukha ang lalaki habang sumisigaw, "Shut your damn mouth up!" Namutla ang ekspresyon ni Nicholas at nanginginig sa takot nang mangyari iyon. Malayong malayo ito sa kalmado at kalmadong lalaking ipinakita niya ang sarili. To be just moments ago. Naruroon pala siya noong kaarawan ni Dudley 5 taon na ang nakakaraan, kaya halatang alam niya kung gaano katikat ang isang lalaking si Alexander. Hindi siya makapaniwala na matapang ang ruffian para masaktan si Alexander. Hindi siya natuwa na nagawang hilahin siya ng ruffian sa parehong gulo kasama niya. "Mr. Wexler, bakit?" tanong ng ruffian habang hinihimas ang kanyang nanunuot na pisngi. Halatang wala sa mood si Nicholas na abalahin siya. Kaya, kinakabahang lumapit si Nicholas kay Alexander na nakangiti at sinabing, Mr. Tomas, tiyak na may hindi pagkakaunawaan dito, tama?" Binigyan ni Nicholas si Alexander ng isang magalang na yumuko na ikinagulat ng lahat na naruroon sa sandaling iyon. Ano ang nangyayari? I can't believe Mr. Wexler was treating Nathaniel's son so politely." Lahat ng mga nagprotesta na kanina lang nag-aalala para kay Nathaniel at Alexander ay hindi kapani-paniwalang nabigla sa sitwasyon. Ang mga ruffians ay hindi rin nakaimik sa sitwasyon. Bagamat si Nicholas ay bago sa industriya ng real estate, ang mga ari-arian na pag-aari niya ay nagkakahalaga ng bilyon-bilyon at hawak pa rin ang reputasyon sa lungsod. Ito ay eksakto kung bakit ang mga ruffians ay kaya mayabang. Gayunpaman, lahat sila ay nataranta nang si Nicholas ay naging magalang sa anak ng isa sa mga nagprotesta. Isang hindi pagkakaintindihan. Sinama ng tingin ni Alexander si Nicholas. Nag-alala ito kay Nicholas habang kinakabahan siyang humingi ng tawad. I'm really sorry, Mr. Tomas. Nagdesisyon siyang humingi ng tawad kay Alexander anuman ang totoong nangyari. Gayunpaman, hindi siya pinabayaan ni Alexander dahil lang sa magalang siya sa kanya, kaya nagtanong siya. "So, nagtatrabaho ba ang lalaking iyon para sa iyo?" "Ako." Bago matapos ni Nicholas ang kanyang pangungusap, binigyan siya ni Alexander ng ilang mahigpit na sampal sa kanyang mukha.
Agad na natatak ang pisngi ni Nicholas sa print ng palad ni Alexander habang umuubo siya ng lusak ng tubig. Dugo. Sa masusing pagsisiyasat, tila nagluwa rin siya ng ilang mga ngipin. Kung hindi ako nakarating sa oras, ang tatay ko ay namatay na sa ilalim ng kanyang bakal. Pinandilatan ng masama ni Alexander si Nicholas habang sinasabi niya iyon. Mas lalo pang kinabahan si Nicholas nang marinig ito dahil ang buong likod niya ay novel bean. Basang-basa sa malamig na pawis. Biglang lumuhod si Nicholas sa harap ni Alexander at humingi ng awa. Patawarin mo ako, Mr. Tomas. Hindi ko alam na isa pala ang tatay mo sa may-ari ng ari-arian dito. Kung nalaman ko lang ito ng mas maaga, magaling sana akong mag-host sa kanya at hindi ako maglalakas loob na tumanggi sa anumang kahilingan na gusto niya. Ito, ang reaksyon ni Nicholas ay muling ikinagulat ng lahat ng naroroon. Lahat sila ay naguguluhan habang nakatitig kay Alexander. Alam nila na si Nicholas ay isang napakayamang tao at ang kanyang magalang na kilos kay Alexander ay sapat na upang mabigla ang lahat. Gayunpaman, nagulat sila nang nagmamakaawa si Nicholas sa kanyang buhay matapos siyang sampilan ni Alexander. Nagtataka ito kung si Alexander ay nagtatago ng ilang nakakatakot na sekreto tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Kabanata 440. Nang mapansin ng ruffian ang pagiging magalang ni Nicholas kay Alexander ay lalong namutla ang mukha nito habang nanginginig ang katawan. Biglang, tulad ni Nicholas, lumuhad siya sa harap ni Alexander sa kabila ng matinding sakit. Ako. Hindi ko na uulitin iyon, mangyaring hanapin sa iyong puso na patawarin ako. Ang ruffian ay nagmakaawa para sa kanyang buhay. Hindi nagtagal at ang lupa ay nabahiran ng kanyang dugo. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na huminto sa pagmamakaawa para sa kanyang buhay nang si Alexander ay tahimik pa rin. Naunawaan niya kung gaano kakilakilabot ang isang suliranin na kinaharap niya nang magawa ni Alexander na mapaluhod si Nicholas at gayunpaman ay gusto niyang patayin ang ama ni Alexander ilang sandali lamang ang nakalipas. Sumulyap si Alexander sa ang ruffian at ang kanyang mga goons habang inutusan si Diane, i-lock ang mga baliw na ito sa kulungan. Sa sandaling marinig iyon ng ruffian, siya ay nagniningning sa tuwa dahil ang desisyon ni Alexander na iligtas ang kanyang buhay ang magiging pinakadakilang balita para sa kanya. Ang pagpunta sa kulungan ay walang halaga sa mga taong katulad niya at magiging bagong tao siya sa sandaling makalaya siya sa bilangguan. Salamat sa pagligtas sa buhay ko, Mr. Tomas. Salamat. Nagpasalamat ang ruffian kay Alexander. Gayunpaman, bago pa siya matapos, sumingit si Alexander, maaari mong iwan ang lalaking ito dito. Ang sino mang gustong mamatay ang aking ama ay walang karapatang mabuhay. Opo, sir. Sagot ni Diane. Nang marinig iyon ay namutla ang mukha ng ruffian habang tuluyan siyang nilamon ng mga alon ng kawalan ng pag-asa. Gayunpaman, hindi mapakali si Alexander na bigyan siya ng pagkakataong muling magmakaawa para sa kanyang buhay habang sinabi niya kay Nathaniel, hayaan mo akong iuwi ka, Dad. Huwag mag-alala, sisiguraduhin kong lahat ng tao dito ay makatuwirang mabayaran. O kung hindi, sisiguraduhin kong ang kinauukulan ay gugugol sa natitirang bahagi ng kanyang buhay sa bilangguan. Nang marinig ito ni Nicholas ay natakot siya habang galit na sumumpa kay Nathaniel. Huwag kang mag-alala, ipinapangako ko na ang bawat tao dito ay babayaran ng 10% na higit pa sa napagkasunduan noong una. Nasugatan ka, kaya umuwi ka na lang kasama si Mr. Tomas. Ako na mismo ang magdadala sa iyo ng pera mo mamaya. Tumango si Nathaniel matapos marinig na niresolba na ang issue. Pagkatapos noon, sinundan niya si Alexander papunta sa jeep na nakaparada sa malapit. Samantala, mukhang natuwa ang iba pang nagprotesta matapos marinig ang sinabi ni Nicholas kanina. Gayunpaman, walang nakapansin sa nakakatakot na aura na nagmumula sa katawan ng ruffian nang dumaan sa kanya sina Alexander at Nathaniel. In a desperate pagtatangka, tumalon siya sa lupa habang sumisigaw, ****starred ka. Dahil ayaw mong iligtas ang buhay ko, isasama kita ngayon. Nagulat ang lahat nang biglang tinutukan ng ruffian ng baril ang ni Alexander. Ulo. Ang lahat ng ito ay nangyari nang napakabilis na walang inaasahan na ang isang ruffian ay may dalang tunay na baril.
Nang hihilahin na sana niya ang gatilyo, sumigaw ang isa sa mga nagprotesta, "Mag-ingat ka, Nathaniel, Alexander. Mag-ingat ka. Kaya ba niyang umiwas sa bala ko?" Ngumisi ang ruffian habang hinayla ang gatilyo.